Ha? Oh. Naknan to. Punta na natin si ano. Punta na natin. Ito masaya to. Itong ethics complaint kay ano, kay Pia Cayetano. Oh, nag-file ng ethics complaint etong si ano, yung may ano, yung si Jokno. Oh, kasi daw naglabas daw itong si Pia Cayetano ng splice na video. Kung hindi ba naman gago itong mga ito. Lahat nga ng video na ipinalalabas nyo dyan sa Senado, puro spliced Lahat nga ng video ni Inday Sara puro splice yung nilalabas ninyo. Putang ina ninyo. Sabi ni Inday Sara, pag pinatay ako, papatayin din sila. May kinausap na ako. No joke, no joke. Yun lang yung pinalabas nila. Mantakin mo 2 oras yung video na yan. 2 oras yung video. Tapos ang inilabas nyo yung ilang segundo lang. Tapos nagagalit kayo pag ginawa sa inyo. Puro spliced yung mga videos na inilalabas nyo dyan. Tapos pag nilabasan kayo ng splice na video ng mga kabobohan ninyo, nagagalit kayo. Di ba? A taste of your own medicine, ano mapait ba? Ngayon, nagpa-file sila ng ethics complaint dito. Nagagalit kasi si Jokno. Ang gusto ni Jokno, yung ipin lang niya yung spliced. Roberto, boss, di pa paano magpakulay. Turuan nyo si Roberto. Ang ganda nung tanong niya. Sa lahat ng tanong dyan sa comment section, yung tanong ni Roberto, yung pinaka may silbi. Oo, Don Crisanto dyan sa Canada, mabuti na lang, gising ka pa. Oo, maraming salamat sa'yo. Ano nyo, turuan nyo. Yung nagtatanong, ha? Turuan nyo, bilis. Oo, yan mga ganyang tanong, paano magpakulay, yan yung mga ganyan, sinasagot talaga yan, ha? Ngayon, nagpa-file siya ng ethics complaint dahil doon, kakapal ng mga mukha nyo, puro splice, puro edited yung mga video na ipinipresenta nyo dyan sa prosecution, tapos magre-reklamo kayo. Boss D, do you think VP Sara will win this battle and avoid impeachment? Of course! Stay positive tayo. Hindi lang si Bongbong ang positive, dapat positive din tayo. Tapos na yan. Oh, sabi ni, ayan, Putragis, basahin mo yung message ni Putragis. Ano, Roberto, basahin mo. Oh, i-play natin tong ethics complaint. Complaint si Senator Judge Pia Cayetano kaugnay po sa kanyang pinost na spliced video ng impeachment proceedings. Yan na, salamat kay anti-bullying. Bawal mag-bully-bully, ha? Maraming salamat sa iyo, anti-bullying, ha? Mabuhay ka. God bless you. Facebook video na nilabas ng senadora noong July 24, hindi umano nakasagot si House Prosecutor Chel Jokno sa tanong tungkol sa bank records ni VP Sara. Pinalalabas sa video editing na nagbabakasakali lamang. Ano man tanong? Nagbabakasakali lang? It's a question. Di sagutin mo, hindi po. Hindi kami nagbabakasakali. Meron po kaming ebidensya. Okay, kasi ito ang problema. Kay Maria Teresa Official, salamat sa iyo dyan sa Hong Kong, mabuhay ka, ha? Etong mga bobo talaga tong yung prosecutor Tinatanong sila ng mga judge, bakit nyo ba bakit nyo ba kailangan isubpina yung mga bank records? Wala ba kayong ebidensya? O ba't kailangan nyo pa kasi kung sapat naman yung mga ebidensya ninyo, bakit? Ang sagot niya, hindi po kami nagbabakasakali. O yun ang sagot niya, hindi po kami nagbabakasakali. Pero marami pong mga katanungan ang prosecutor na hindi masyadong nalinawan doon sa Justice Committee na malilinawan kapag nasomon na natin itong mga bank records na ito. So, ibig sabihin, nag-fish talaga kayo. Ibig sabihin, fishing expedition talaga yan. Ibig sabihin, wala pala talaga kayong ebidensya kasi nga, sumusubpi na pa kayo ng mga dokumento para mapalakas yung kaso ninyo. Therefore, fishing expedition yan. Yun ang usapan Doon tayo umikot. Mag-ethics complaint ka sa isang senator judge. Patay kayo. So parang kine-question mo yung isang senator judge, yari kayo diyan. Putsang ina, sa lahat ng dapat na hindi mo inaawa yung senator judge, bakit? Kasi nga boboto yan Yan yung dapat nga magiging mabait kayo diyan. Yes, judge. Yes, ma'am. Kasi boto niya yung nililigawan niyo, di ba? Pag election, ganun, yung mga botante nililigawan niyo. Tapos ididemanda mo si Cayetano. O hindi si Cayetano boboto na yan against sa inyo. Mga gago pala kayo So isa itong indikasyon, itong pagpa-file nila ng ethics complaint kay Cayetano. Kasi pwede naman nilang gawin to after ng impeachment Di ba? Pero ginawa nila ngayon during impeachment kasi nga umaasa sila na baka mabawas. Pati ito si Cayetano na baka sakali matanggal si Cayetano bilang isang senadora kasi pag ethics complaint pwede ka matanggal Baka pwede siyang matanggal, pero at the most siguro, baka masuspindi lang siya. Pero the fact na inaatake ng prosecution yung mga judges, ibig sabihin, alam nila wala silang pag-asa talagang manalo. O na hindi talaga sila makakakuha ng boto pabor dito sa impeachment na ito. Alam nila yun. Kaya ngayon pa lang, binabanatan na nila yung mga judges, senator judges.
So, ang tanong, mai-impeach ba si Inday Sara? Hindi mai-impeach si Inday. Wala nang nanonood ng impeachment eh. Wala nang kwenta. Kahapon nga, sinabayan ko yung impeachment. Ang dami pa rin nanood dito sa atin. Ibig sabihin, kaya ako sinabayan yung impeachment. Gusto ko malaman kung may mga tao ba talaga na interesado sa impeachment. Ang dami nanood sa live natin kahapon. Ibig sabihin, ayaw na nila yung napapanood nila dyan sa puta ina impeachment. Walang kakwenta-kwenta na yan. So, pag mababa na ang viewership ng impeachment, ibig sabihin yung tao, wala nang interest sa impeachment na yan. Wala nang point para i-impeach mo si Inday Sara. Oo. Di ba? Ang prosekusyon at wala naman talaga silang sapat na ebidensya. Ayon sa mga complainants na galing sa mga women's groups, lumabag si Cayetano sa impeachment rule na bawal magkomento ang senator judge kaugnay sa merito ng kaso. Dapat din daw walang pinapanigan ng mga hukom at iwasan ang mga aksyon na di ba? Dapat walang pinapanigan ng mga hukom. Kayo ding mga prosecutor, dapat wala kayong pinapanigan. Dapat kung ini-impeach nyo si Inday Sara, equally ini-impeach nyo din si Bongbong. Bakit? Meron din tayong question ng confidential funds ni Bongbong. Magkano confidential funds ni Bongbong Marcos? 4 billion pesos. 4 billion pesos tapos walang nahuhuling drug lord si John Vic Remulla. 4 billion pesos tapos putang ina niyan. Hindi walang alam si Claire Castro sa nangyayari sa bayang Pilipinas. 4 billion pesos tapos hanggang ngayon hindi nyo pa nahuhuli si Bantag. 4 billion pesos tapos hanggang ngayon ang dami pa rin nating hinahanap ng mga terorista sa Pilipinas. Saan napupunta yung na yan? Saan napupunta yung pera na yan? Di ba? Tapos meron pang flood control projects. Meron pang ganun. Pag nanakaw sa pera ng taong bayan, bakit hindi ini-impeach si Bongbong? Kahit man lang sana naging patas yung pagdinig. Gusto nyo pala maging patas eh. MMAF dyan sa Hong Kong, salamat sa'yo. 4 billion tapos hindi na-intercept yung surprise INC rally. True. Alam mo yung 4 billion? Putang ina, parang yung 4 billion na yun, ginamit yata yun sa pagharang sa Minjola. Yung mga barbed wire doon, yun yata yung pinambili ron eh. Yung mga hinaharang-harang na mga container van yun yata yun, yung 4 billion na yun eh. Kapalabas na mayroon umunong bias, naghayag din ng pagkabahala ang mga prosecutor sa splice na video. Marino makasira ito sa tiwala ng publiko sa mga institusyon, partikular sa Senate bilang isang impeachment court. Wala pang tugon si Senator Pia Cayetano kaugnay sa ethics complaint. Mas nakakabahala dito ay Lagi na lang kayo nababahala. Puro kayo nakakabahala. Puro kayo nababahala. Utangin na ninyo. Manood kayo sine para hindi kayo mabahala. Lagi kayo nababahala. Kainan ninyo. Ang daming problema ng Pilipinas. Ninanakawan ng bayang Pilipinas ng gobyerno na ito. Nababahala kayo doon sa sinasabi ni Pia Cayetano, mga gago. baka magbigay ito ng impression sa ating mga kababayan na mayroong members ng impeachment court na nagkaroon na ng prejudgment. Oo, tanga. Naniniwala kami na sa tingin mo ba si Inday si Risa Ontiveros? Robert ko. Salamat. Sa tingin mo ba si Risa Ontiveros boboto yan para i-acquit si Inday Sara? Tarantado? Sino dito ang naniniwala na si Risa Ontiveros i-acquit si Inday Sara? Sino dito ang naniniwala na si Bam Aquino i-acquit si Inday Sara? Sino dito ang naniniwala na si Kiko Pangilinan i-acquit si Inday Sara? Pag naniwala ka na itong tatlo na ito i-acquit si Inday Sara, puta, magpatingin ka na. Meron kang tama sa utak. May mga bias yung mga yan. Bobo ka pala eh. Tanga-tanga tong prosecutor na ito. Bakit? Tangina ninyo. Political itong korte ng impeachment. This is a political court. Hindi ito korte para mapanagot ang isang tao at korte ng accountability. Hindi po yun totoo. Kung talagang korte ng accountability at gusto nyo talagang managot, makukulong dapat yung mapapanagot. Saan ka naman makakita ng korte na kapag ka napatunayan na may kasalanan ka, tatanggalin ka lang sa pwesto? Pwesto? Ano ba yung pwesto na tatanggalin nyo? Politiko. Politika. Ibig sabihin, political ito. Kampihan yan. Ini-expect na natin na si Risa Ontiveros boboto yan para sa impeachment ni BP Sara. Mga tanga talaga itong mga to eh. Iniisip na ng tao talaga yun na yung tatlong senador na yan, si Risa Ontiveros, si Kiko Pangilinan, dalawang ulol na yan, i-convict si Inday Sara ng mga yan. Kalaban ni Inday Sara mortal yan eh. Utangin na ninyo, may mga paganyan-ganyan pa kayong sinasabi, mga ulol kayo. Mga gago. Paano itong prosecution na ito, mga utak, talaga eh, utak bahaw din talaga eh. Hindi ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang
di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga